Sa pasimula pa lamang, bago nalikha ang sanlibutan, naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Sa kanya ang buhay, at ang buhay na ito ang ilaw ng sangkatauhan. Ang ilaw ay nagliliwanag sa kadiliman, at kailanman ay hindi ito nadaig ng kadiliman. Ito ang dakilang misteryo ng ating pananampalataya, na ang Diyos na walang hanggan ay nagpasya na pumasok sa kasaysayan ng tao, hindi bilang isang mananakop na may dalang espada, kundi bilang isang ilaw na magbibigay pag-asa sa isang mundong naliligaw. Juan Kabanata 1:1 hanggang 5. Ang mundong ito ay matagal nang naghihintay. Ang mga tao ay lumalakad sa kadiliman, naghahanap ng kaligtasan mula sa bigat ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Ngunit ang Diyos ay hindi nakalimot sa kanyang pangako. Sa loob ng mahabang panahon, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta, nagbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa isang haring darating. Isang propesya ang ibinigay sa bansang Israel, isang pangako na magdadala ng liwanag sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan. Sapagkat ipinangako na sa atin ay ipanganganak ang isang bata, sa atin ay ibibigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Isayas Kabanata 2 hanggang 6. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-manghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Ito ay hindi lamang isang simpleng propesya tungkol sa isang hari ng lupa. Ito ay tungkol sa Diyos mismo na makikipamuhay sa kanyang bayan. Ang tanda na ibinigay ay sadyang kakaiba at hindi pa naririnig sa kasaysayan ng tao. Ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang pangalan niya na Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Isayas Kabanata 7:14. Dumating ang kaganapan ng panahong iyon sa isang maliit at simpleng bayan sa Galilea na tinatawag na Nazaret. Doon ay may isang dalagang nagngangalang Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal sa isang lalaking nagngangalang Jose na mula sa angkan ni Haring David. Isang araw, ang katahimikan ng buhay ni Maria ay binasag ng isang banal na pagdalaw. Ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos upang magdala ng isang mensahe na magpapabago sa takbo ng sansinukob. Pumasok ang anghel sa kinaroroonan ni Maria at nagsabi, "Bati, ikaw na kinalulugdan, ang Panginoon ay sumasa iyo." Lukas Kabanata 1:26 hanggang 28. Si Maria ay lubhang nabagabag sa mga pananalitang ito. Siya ay nagtaka kung ano ang ibig sabihin ng gayong pagbati. Bakit siya, na isang simpleng babae mula sa Nazaret, ay dadalawin ng isang anghel? Nakita ng anghel ang kanyang takot at pagtataka, kaya't sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. At narito, ikaw ay maglilihi sa iyong sinapupunan at magsisilang ng isang anak na lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalan na Jesus." Lukas Kabanata 1:29 hanggang 31. Ang mensahe ay nagpatuloy na naglalarawan sa kadakilaan ng batang isisilang. Sinabi ng anghel na siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, at siya ay maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay hindi magkakaroon ng katapusan. Ito ang katuparan ng lahat ng inasahan ng mga ninuno, ang sagot sa mga panalangin ng mga henerasyon. Ngunit si Maria, sa kanyang kababaang loob at pagiging praktikal, ay nagtanong sa anghel, "Paano mangyayari ito? Gayong ako ay hindi pa nakakakilala ng lalaki." Lukas Kabanata 1:32 hanggang 34. Ang sagot ng anghel ay nagpahayag ng kapangyarihan ng Diyos na lumalagpas sa natural na batas ng tao. "Ang Espiritu Santo ay bababa sa iyo,
at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ay lililim sa iyo. Kaya't ang banal na isisilang ay tatawaging anak ng Diyos. Upang patatagin ang pananampalataya ni Maria, ibinalita rin ng anghel na maging ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth, na tinatawag na baog at matanda na, ay naglihi rin ng isang anak na lalaki, sapagkat walang salita mula sa Diyos na mawawalan ng kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Maria ang tunay na diwa ng pananampalataya at pagsunod. Sinabi niya, "Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita." At iniwan siya ng anghel. Lukas Kabanata 1 talata 30, 5 hanggang talata 38. Samantala, si Jose, ang lalaking nakatakdang mapangasawa ni Maria, ay naharap sa isang matinding pagsubok. Bago pa sila magsama bilang mag-asawa, nalaman niyang nagdadalang tao si Maria. Bilang isang lalaking matuwid at sumusunod sa kautusan, ngunit ayaw niyang ipahiya si Maria sa publiko o ilagay ito sa kapahamakan ng batas. Ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Mabigat ang kanyang kalooban, puno ng katanungan at marahil ay kalungkutan habang pinag-iisipan niya ang mga bagay na ito. Mateo Kabanata 1 talata 18 hanggang talata 19. Habang pinag-iisipan ni Jose ang kanyang gagawin, narito nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi ng anghel, "Jose, anak ni David, huwag kang mangamba na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan." Ang pangalang Jesus ay nangangahulugang ang Panginoon ay nagliligtas. Ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Mateo Kabanata 1, talata 20 hanggang talata 22. Nang magising si Jose mula sa kanyang pagtulog, hindi siya nag-atubili. Ginawa niya ang ayon sa iniutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Tinanggap niya si Maria bilang kanyang asawa, ngunit hindi niya ito sinaluhan hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki. Ang pagsunod ni Jose ay tahimik, ngunit matatag, isang halimbawa ng pagtitiwala sa plano ng Diyos, kahit na ito ay mahirap unawain sa simula. Siya ang tumayong ama sa lupa ng anak ng Diyos, tagaprotekta ng mag-ina sa gitna ng mga panganib na darating. Mateo Kabanata 1 talata 24 hanggang talata 25. Nang mga araw na iyon, isang utos ang lumabas mula kay Emperador Augusto na magpatala ang buong nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ito ang unang pagpapatala na ginawa noong si Quirinio ay gobernador ng Syria. Ang utos na ito ay tila isang politikal na hakbang lamang ng isang makapangyarihang pinuno sa Roma. Ngunit sa likod ng mga pangyayari, ang kamay ng Diyos ang kumikilos upang tuparin ang sinaunang propesya. Kinakailangan na ang Mesyas ay ipanganak sa Bethlehem, ang lungsod ni David, ayon sa kasulatan ni Propeta Mikas. Lukas Kabanata 2 talata 1 hanggang talata 2. Dahil dito, ang lahat ay umuwi sa kani-kanilang sariling bayan upang magpatala. Si Jose ay umahon din mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, patungo sa Judea, sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem, dahil siya ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang naglakbay si Maria na kanyang asawa na nooy kabuwanan na. Ang paglalakbay ay mahaba at maaring mahirap, lalo na para sa isang babaeng malapit ng manganak, ngunit ito ay bahagi ng dakilang plano. Lukas Kabanata 2 talata 3 hanggang talata 5. Habang sila ay naroon sa Bethlehem, dumating ang oras ng kanyang panganganak. Sa gitna ng ingay ng mga taong nagtipon para sa census, sa isang bayang puno ng mga estranghero, ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ay naganap ng tahimik. Wala silang natagpo ang silid sa bahay panuluyan, ang tagapaglikha ng sanlibutan
ay walang lugar na matulugan sa kanyang sariling likha. Ipinanganak ni Maria ang kanyang panganay na anak na lalaki. Pinalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban, isang kainan ng mga hayop, dahil wala nang ibang lugar para sa kanila. Ang kapakumbabaan ng kanyang pagsilang ay nagpapakita ng uri ng kaharian na kanyang itatatag, hindi sa pamamagitan ng yaman o lakas, kundi sa pamamagitan ng paglilingkod at pag-ibig. Lucas Kabanata 2 talata 6 hanggang talata 7. Sa parehong lupain, sa labas ng bayan, may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga kawan sa gabi. Sila ay mga simpleng tao, madalas na minamaliit sa lipunan, ngunit sila ang unang naimbitahan upang saksihan ang pagsilang ng hari. Bigla na lamang tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa paligid nila. Sila ay lubhang natakot. Ang paglitaw ng banal na liwanag sa gitna ng madilim na gabi ay sapat na upang yanigin ang sinumang tao. Lucas Kabanata 2 talata 8 hanggang talata 9. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na magiging para sa buong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang balitang hinihintay ng sangkatauhan sa loob ng libu-libong taon. Ang tagapagligtas ay hindi na isang pangako sa hinaharap. Siya ay narito na. Ibinigay ng anghel ang tanda kung paano nila makikilala ang bata. Ito ang magiging tanda sa inyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng mga lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Lucas Kabanata 2 talata 10 hanggang talata 12. Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang lumitaw ang isang karamihan ng hukbong lani na kasama ng anghel. Ang kalangitan ay napuno ng papuri sa Diyos. Sila ay umaawit at nagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Ang kapanganakan ni Jesus ay hindi lamang nagdulot ng pag-asa sa lupa, kundi nagdulot din ng pagsamba sa kalangitan. Ang kapayapaan na binanggit ng mga anghel ay hindi lamang ang kawalan ng digmaan, kundi ang pagkakasundo ng tao at ng Diyos sa pamamagitan ng batang ito. Lucas Kabanata 2 talata 13 hanggang talata 14. Nang umalis ang mga anghel at bumalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol. Tayo na ngayon sa Bethlehem at tingnan natin ang pangyayaring ito na ipinaalam sa atin ng Panginoon. Hindi sila nag-aksaya ng panahon. Nagmamadali silang pumunta at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Ang kanilang nakita ay eksakto ayon sa sinabi ng anghel. Sa harap ng isang hamak na sabsaban, nasaksihan ng mga pastol ang kaluwalhatian ng Israel. Lucas Kabanata 2, talata 15 hanggang talata 16. Nang makita nila ang sanggol, ipinamalita nila ang sinabi sa kanila tungkol sa batang ito. Ang lahat ng nakarinig ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol. Ang balita ay nagsimulang kumalat mula sa mga nasa gilid ng lipunan patungo sa iba. Ngunit si Maria, sa kanyang tahimik na paraan, ay iningatan ang lahat ng mga salitang ito at pinagbulay-bulayan sa kanyang puso. Ang mga pastol ay bumalik sa kanilang gawain, niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita na ayon sa sinabi sa kanila. Ang gabi ng kapanganakan ay natapos, ngunit ang liwanag na dala nito ay nagsisimula pa lamang sumikat. Lucas Kabanata 2 talata 17 hanggang talata 20. Nang makalipas ang 8 araw, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, dumating ang panahon upang tuliin ang sanggol. Ibinigay sa kanya ang pangalang Jesus. Ito ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa man siya ipinaglihi sa sinapupunan. Ang pangalang ito ay hindi lamang basta pagkakakilanlan, kundi isang deklarasyon ng kanyang misyon, ang iligtas ang kanyang bayan. Sa simpleng seremonyang ito,
ang tagapaglikha ng batas, ay nagpasakop sa ilalim ng batas upang tubusin ang mga nasa ilalim ng batas. Lukas Kabanata 2 talata 21. Nang matapos ang mga araw ng kanilang paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, dinala nila ang sanggol sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki na nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal sa Panginoon. Sila ay nag-alay din ng handog ayon sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon. Isang pares ng bato-bato o 2 inakay na kalapati. Ang pag-aalay na ito ay nagpapakita ng kanilang katayuan sa buhay. Ito ang handog ng mga mahihirap na nagpapatunay na ang hari ng mga hari ay ipinanganak sa isang pamilyang payak at mapagkumbaba. Lukas Kabanata 2, talata 22 hanggang talata 24. Sa Jerusalem ay may isang lalaking nagngangalang Simeon. Ang lalaking ito ay matuwid at masipag sa kabanalan. Siya ay naghihintay sa kaaliwan ng Israel at ang Espiritu Santo ay sumasa kanya. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi siya makakakita ng kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo nang dalhin ng mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin sa kanya ang kaugalian ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos. Lukas Kabanata 2 talata 25 hanggang talata 28. Puno ng kagalakan at pasasalamat, sinabi ni Simeon, "Ngayon, Panginoon, hayaan mong pumanaw ang iyong alipin sa kapayapaan ayon sa iyong salita, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo sa harapan ng lahat ng mga tao. Isang liwanag upang maghayag sa mga hentil at ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel." Ang panalangin ni Simeon ay nagpapahiwatig na ang kaligtasang dala ng batang ito ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa buong mundo. Isang liwanag na tatanglaw sa lahat ng bansa. Lukas Kabanata 2 talata 20 hanggang talata 32. Ang ama at ina ng sanggol ay namangha sa mga bagay na sinabi tungkol sa kanya. Pagkatapos ay binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, "Narito, ang batang ito ay itinalaga sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at para sa isang tanda na sasalungatin. Oo, at isang espada ang tatarak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang mga pag-iisip ng maraming puso." Ito ay isang propesya ng pagdurusa na ang landas ng Mesyas ay magdadala sa kanya sa krus at ang puso ng kanyang ina ay madudurog sa pagkakita sa paghihirap ng kanyang anak. Lukas Kabanata 2 talata 30 hanggang talata 35. Naroon din si Ana, isang propetisa na anak ni Phanuel mula sa angkan ni Aser. Siya ay matanda na at nabuhay na kasama ng kanyang asawa ng 7 taon mula sa kanyang pagkadalaga, at siya ay naging balo na humigit kumulang 84 na taon. Hindi siya umaalis sa templo na naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin gabit araw. Paglapit niya sa sandaling iyon, nagpasalamat siya sa Diyos at nagsalita tungkol sa sanggol sa lahat ng mga naghihintay sa katubusan ng Jerusalem. Lukas Kabanata 2 talata 30 6 hanggang talata 38. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito sa templo, isang ibang tagpo ang naganap na nagpapakita ng pagkilala ng sanlibutan sa bagong panganak na hari. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga araw ni Haring Herodes, narito dumating sa Jerusalem ang mga pantas o mago mula sa silangan. Ang mga pantas na ito ay mga taong may malalim na kaalaman sa mga bituin at mga sinaunang kasulatan. Nagtanong sila, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya." Mateo Kabanata 2 talata 1 hanggang talata 2. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabagabag
at ang buong Jerusalem ay kasama niya. Si Herodes ay kilala bilang isang malupit at paranoid na pinuno na takot na maagawan ng kapangyarihan. Ang balita tungkol sa isang tunay na hari ay isang banta sa kanyang trono. Tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga eskriba ng bayan at itinanong sa kanila kung saan ipanganganak ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda ay hindi sa anumang paraan pinakamaliit sa mga pangunahin ng Huda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang uno na magpapastol sa aking bayang Israel. Mateo Kabanata 2, talata 3 hanggang talata 6. Nang magkagayon, lihim na tinawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong sa kanila nang tiyakan ang panahon ng paglitaw ng bituin. Pinapunta niya sila sa Bethlehem at sinabi, pumunta kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol, at kapag natagpuan ninyo siya, ibalitaan ninyo sa akin, upang ako rin ay makapunta at sumamba sa kanya. Ngunit ito ay isang kasinungalingan, sapagkat ang totoo niyang hangarin ay patayin ang bata upang mawala ang banta sa kanyang kaharian. Mateo Kabanata 2, talata 7 hanggang talata 8. Pagkarinig nila sa hari, sila ay umalis. At narito, ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa ito ay dumating at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Nang makita nila ang bituin, sila ay nagalak ng labis na kagalakan. Ang paggabay ng Diyos sa pamamagitan ng kalikasan ay nagdala sa kanila sa tamang lugar. Hindi na sa sabsaban, kundi sa isang bahay na ang kanilang destinasyon na nagpapahiwatig na lumipas na ang ilang panahon mula noong gabi ng kapanganakan. Mateo Kabanata 2, talata 9 hanggang talata 10. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata kasama si Maria na kanyang ina. Sila ay nagpatira pa at sinamba siya. Binuksan nila ang kanilang mga kayamanan at inihanog sa kanya ang mga regalo, ginto, insenso at mira. Ang mga regalong ito ay may malalim na kahulugan. Ginto para sa kanyang pagkahari, insenso para sa kanyang pagkadiyos at pagkasaserdote, at mira para sa kanyang pagdurusa at kamatayan. Matapos ang kanilang pagsamba, binalaan sila ng Diyos sa panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't umuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Mateo Kabanata 2, talata 11 hanggang talata 12. Nang makaalis na ang mga pantas, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip. Ang mensahe ay agaran at puno ng panganib. Bumangon ka, dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina, at tumakas ka papuntang Ehipto. Manatili ka roon hanggang sasabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin siya. Ang Diyos, sa kanyang karunungan, ay laging nauuna sa mga plano ng masasama. Ang Ehipto, na dating lugar ng pagkaalipin ng Israel, ay magiging lugar ng kanlungan para sa tagapagligtas ng Israel. Mateo Kabanata 2, talata 13. Si Jose, muling nagpakita ng agarang pagsunod, ay bumangon. Kinuha niya ang sanggol at ang kanyang ina sa kinagabihan at umalis papuntang Ehipto. Nanatili siya roon hanggang sa pagkamatay ni Herodes. Ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Ang paglalakbay sa gabi ay puno ng takot at pag-iingat. Ngunit ang kamay ng Diyos ay sumasa kanila upang sila ay ingatan. Mateo Kabanata 2, talata 14 hanggang talata 15. Nang makita ni Herodes na siya ay nilinlang ng mga pantas, siya ay labis na nagalit. Ipinag-utos niya na patayin ang lahat ng mga batang lalaki na nasa Bethlehem at sa lahat ng mga hangganan nito mula sa 2 taong gulang pababa, ayon sa panahon na tiyakan niyang itinanong sa mga pantas. Ang kalupitang ito ay nagdulot ng matinding pagtangis sa lupain. Walang awa niyang ipinapatay ang mga inosente sa kanyang desperadong pagnanais na manatili sa kapangyarihan. Mateo Kabanata 2, talata 16
Sa pangyayaring ito ay natupad ang sinalita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Isang tinig ang narinig sa Rama, pananangis at malakas na hagulgol. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak at ayaw niyang maaliw sapagkat sila ay wala na. Ang sakit ng mga ina sa Bethlehem ay umabot sa langit, isang madilim na kabanata na nagpapakita kung gaano kasama ang mundong naparitong iligtas ng Mesyas. Ang liwanag ay dumating, ngunit ang kadiliman ay lumaban ng buong lakas. Mateo Kabanata 2, talata 17 hanggang talata 18. Ngunit ang kasamaan ay may hangganan. Pagkamatay ni Herodes, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. Sinabi ng anghel, "Bumangon ka, dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumunta ka sa lupain ng Israel, sapagkat patay na ang mga naghahangad sa buhay ng sanggol. Ang panahon ng pagtatago sa ibang bayan ay tapos na. Ang Diyos na nagdala sa kanila palabas ay siya ring magbabalik sa kanila sa lupang pangako." Mateo Kabanata 2 talata 11 hanggang talata 20. Bumangon si Jose, kinuha ang sanggol at ang kanyang ina at pumasok sa lupain ng Israel. Ngunit nang mabalitaan niya na si Arkulao ang naghahari sa Judea, kapalit ng kanyang amang si Herodes, natakot siyang pumunta roon. Matapos na balaan ng Diyos sa panaginip, siya ay lumihis papunta sa mga nasasakupan ng Galilea. Ang probidensya ng Diyos ay patuloy na gumagabay sa bawat hakbang ng pamilya upang ilayo sila sa panganib. Mateo Kabanata 2 talata 21 hanggang talata 22. Pumunta siya at nanirahan sa isang bayan na tinatawag na Nazaret. Ito ay upang matupad ang mga sinalita ng mga propeta. Siya ay tatawaging Nazareno. Sa lugar na ito, malayo sa sentro ng kapangyarihan at relihiyon sa Jerusalem, lumaki ang tagapagligtas. Ang Nazaret ay isang simpleng bayan, madalas na minamaliit, ngunit ito ang pinili ng Diyos na maging tahanan ng kanyang anak dito sa lupa. Mateo Kabanata 2 talata 23. Ang bata ay lumaki at naging malakas, napuspos ng karunungan, at ang biyaya ng Diyos ay sumasa kanya. Bawat taon, ang kanyang mga magulang ay pumupunta sa Jerusalem para sa kapistahan ng Pasko. Nang siya ay 12 taong gulang na, umahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. Nang matapos na nila ang mga araw ng kapistahan, habang sila ay umuuwi, ang batang si Jesus ay naiwan sa Jerusalem. Hindi ito napansin ng kanyang mga magulang sa pag-aakalang siya ay kasama ng mga kasamahan sa paglalakbay. Lukas Kabanata 2 talata 40 hanggang talata 44. Nang hindi nila siya makita, bumalik sila sa Jerusalem upang hanapin siya. Pagkaraan ng 3 araw, natagpuan nila siya sa templo, nakaupo sa gitna ng mga guro, nakikinig sa kanila at nagtatanong sa kanila. Ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. Nang makita siya ng kanyang mga magulang, sila ay nagtaka. Sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit mo ginawa ito sa amin? Narito, ang iyong ama at ako ay naghahanap sa iyo na lubhang nababagabag." Lukas Kabanata 2 talata 45 hanggang talata 48. Sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang salitang sinabi niya sa kanila. Ito ang unang naitalang mga salita ni Jesus sa kasulatan na nagpapakita ng kanyang kamalayan sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at misyon. Kahit sa murang edad, alam niya na siya ay anak ng Diyos at ang kanyang pangunahing layunin ay gawin ang kalooban ng Ama. Lukas Kabanata 2 talata 4 hanggang talata 50. Siya ay bumaba kasama nila at pumunta sa Nazaret, at siya ay naging masunurin sa kanila. Iningatan ng kanyang ina ang lahat ng mga bagay na ito sa kanyang puso, at si Jesus ay lumago sa karunungan at sa pangangatawan at sa paglingap ng Diyos at ng tao.
sa katahimikan ng Nazaret, sa loob ng maraming taon, inihanda ng Diyos ang kordero na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang kwento ng kanyang pagdating ay hindi nagtatapos sa sabsaban, kundi nagpapatuloy sa bawat pusong tumatanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lucas Kabanata 2, talata 51 hanggang talata 52 at Juan Kabanata 3, talata 16.